Doc, paano mag-low carb? Medyo mataas ang creatinine at uric acid. Wow. Okay. Dalawa lang to laboratory. Kailangan natin lahat ng laboratory. Okay? Kung creatinine lang naman ang mataas, yung BUN or yung BAN, normal. Other parameters are normal. Tapos uric acid, elevated din. So, titingnan natin ang urinalysis. Is there a protein? No? Kasi pagka-creatinine, di ba, natatakot na tayo. Naku, baka kidney problem yan. Pero take note, ha? Pagka mataas ang creatinine, normal ang BUN nyo, tingnan natin, baka naman dehydrated kayo. Okay? So, ayusin natin ang lifestyle. Computein natin yung water intake nyo. Yung total fluids per day. Compute. Gawin nyo muna yan. Fluids. Tanggalin natin yung mga concentrated fluids. Ano mga concentrated fluids? Ito yung mga soda. Ito yung mga juices na yan. Iwas muna tayo dyan. Water and electrolytes lang ang ating inumin. Hydrate your body. Then focus lang sa healthy foods. Okay? Lutong, bahay. Hindi ultra-processed foods. Hindi yung mga binibili natin sa labas. Nako, yes. Sasarap nyo, no? Pero, focus muna. Marami na po akong mga patient ang matataas yung creatinine nila, but nung nag-hydrate ng kanilang katawan, kumain ng tama, mga healthy foods, no? Ano yung mga healthy foods? Ito yung mga lutong bahay. Okay? Nung ginawa nila to, nag-lifestyle change, ang galing. Yung creatinine, nag-normal. Oh, isa na yan yung patient ko sa Coast Guard. No? Taas ang CREA, yung patient ko dyan. Pero nung binago niyang nagpa-consult, and then kinompute ko ang fluids, syempre, pag Coast Guard, di ba, nag-exercise yan, pinapawisan. So baka na-dehydrate siya. And true enough, nung ginawa niya ito, kinorek niya ang fluids niya, creatinine nag-normal. Uric acid, pwede ring dehydrated to. Okay? So, ayusin niyo ang inyong mga fluids. Okay? Ayan. Doc, pwede ba apple kainin at biscuit sa may diabetes? Nako, ayan. Okay. Pagka-diabetic po, no? Lalong-lalo na kung ang dami nyo ng mga maintenance, ang tataas ng sugar. Ina-out na natin yung mga fruits because fruits has sugar, fructose. Lalong-lalo na ngayon, mga GMO, genetically modified ang mga prutas natin. Kaya pansinin mo, mas matamis pa. Sobrang tatamis ng mga prutas. Okay? Thinking natin, healthy. But if you're diabetic, Dok, hindi na nga ako kumakain ng ice cream, hindi na ako kumakain ng mga cake, mga sugar, yung maaasukal. Hindi ako kumakain. Bakit mataas pa rin ang aking sugar? Meron na akong maintenance sa sugar. Bakit hindi bumababa ang aking sugar? Ito yun. Pwedeng sobra. Ito yung sa kumakain kayo ng prutas, which is high in fructose. Siyempre, mga biscuit, high carbs, magpapataas talaga ng inyong sugar yan. At saka yung mga starchy vegetable, mataas din sa carbohydrates. Okay? So, iiwas tayo doon. Pag napansin ninyo, nagno-normal na ang inyong FBS, no? Yan. Pwede nating bawasan ang inyong maintenance. Pero, tandaan ninyo, doktor lang po ang pwedeng magtanggal ng inyong mga maintenance. Kaya consult your physician or your trusted doctor. Pagka nakita nila na ang baba na ng sugar, tapos 4 pa ang maintenance nyo, imagine na, 4 na maintenance sa sugar. Ito ha, tip. Kapag kayo, no, una, isa lang ang gamot niyo sa diabetes nyo. Pag balik nyo ng inyong doktor, at dinagdagan ng 2 or 3 pa. Ibig sabihin, hindi kayo nag-i-improve. Kahit na anong inom ninyo ng gamot, kung hindi nag-i-improve ang sugar nyo,
Ang problema na dyan sa mga kinakain. Madalas kayo, no? Gatherings, social gatherings, meetings, okay? Lalong-lalo na pagka nasa party, mga kasal, or mga binyag, or mga birthday. Ako, yung mga favorite niyo yung matatamis, talagang iiwas po kayo. Alam niyo bakit? Mas takot kasi ako sa matataas na asukal. Kapag mataas ang asukal, hay nako, ang daming complication. Ang daming komplikasyon ng matataas ang asukal sa dugo. Ang daming komplikasyon ng mga diabetes. Hindi lang siya diabetes, no? Napakaraming complication. Kanina lang may patient ako, no? Naputulan na siya ng paa. Doon lang siya nagseryoso. May anak siya na naglo-low carb na, no? Tinuturo niya yung low carb sa kanyang nanay kasi diabetic nga, uncontrolled ang sugar, hindi sumusunod. Well, naiintindihan ko bakit hindi sumusunod. Mga addict na kasi sa asukal. Kaya kahit na anong advice ng kanyang mga anak, mga mahal sa buhay, hindi nila susundin yan. Alam mo, pag-iisipan yan, may gamot naman. So, inom lang ako ng gamot. O, okay na yung sugar ko. Pero, tingnan nyo, pagbalik ninyo, padagdag ng gamot. Tapos, kapag hindi pa rin bumaba ang sugar ninyo, hahatol na. Magbibigay na ng insulin ang inyong doktor. Imagine, type 2 diabetes, kailangan ng insulin. Dati, type 1 diabetes lang ang nangangailangan ng insulin. Ngayon, pati type 2. So, hindi na na-address ng oral medication ang inyong sugar. Complication, naku po, nakakatakot, mabubulan. Ito, naputulan ng paa, kaya naging seryoso na. Gusto na mag-low carb. Gusto niya matanggal ang insulin. Gusto na niyang ma-correct ang kanyang sugar. And hopefully, matutunan niya ang tamang pag-low carb para ma-address ng maayos ang kanyang health condition. Okay? Pagka nag-i-insulin kasi, mas nagkakaroon ng hypoglycemic episode. Pero kung bantayin, nakabantay isang doktor sa kanyang ginagawang pag-low carb, huwag kayo matatakot po at ma-address yan natin yan. Hindi kayo mangangamba sa pag-low carb ninyo. Okay, pwede rin kayo magkaroon ng CKD. Hindi binanggit ng mother kanina, mataas pa lang creya niya, nasa 2 na, nasa 2. So, another complication ng diabetes, CKD, chronic kidney disease. Okay? Pwede rin kayo ma-stroke, kahit normal ang BP. If you have high sugar, pwede rin po kayong ma-stroke. Heart attack, pwede rin mabulag. Napakadaming complication, kaya nakakatakot siya. Okay? Pwede po mag-low carb ang walang apdo? Yes po, pwede po. Consult muna. Pag madalas po low glucose, masama din po ba? When is the right time to check sugar after meal? Okay. Okay, ang maganda dito, no, pagka naglo-low carb po kayo. Sanay na kayo sa low carb. Pagka chinek nyo ang sugar ninyo at mababa, pakiramdaman niyo yung sarili nyo. Bago nyo check, unang-una, pakiramdaman sarili. Wala naman nararamdaman kakaiba, hindi kayo nanginginig, hindi kayo pinagpapawisan ng malamig, hindi sumasakit ang ulo. Wala lang, normal. Nag-check kayo ng sugar. Lumabas, nasa 60 or nasa 50. Di ba, hypoglycemic number na yan. Okay? Pero, walang symptoms. So, yun yung maganda sa mga naglo-low carb. Kinukuha na ng katawan ninyo ang energy source are fats, hindi na sa carbohydrates or sa sugar. Hindi na. Kaya kahit na mababa po ang sugar ninyo, wala kayong mararamdamang mga hypoglycemic symptoms. Okay? So, if natatakot naman kayo na ganyan ang sugar ninyo, do not fret, do not worry, sip your electrolytes, alam niyo yung mga naglo-low carb, then eat your food. Baka hindi pa kayo kumakain. Okay? So, kumain na. Take note, screening po ang yung sa daliri.
ang confirmatory, fasting blood sugar, and A1C. Okay? Kaya, so, what's the time to check your sugar? Morning, wala pang kinakain. Ang goal natin sa sugar, 100 milligrams per deciliter and below. Sa evening naman, 2 hours after dinner, ang goal naman ng sugar is 125 milligrams per deciliter. Okay. Okay. Good evening po. Naka-moderate low carb po ako pero mahina ako sa fats. But I do fasting 14 to 16 hours. Posible pa din po ba ang fat burning? Okay. Well, mas mababa po ang fat burning. So, ang kukunin nyo lang fat burning dyan is through exercise. Although nagfa-fasting din kayo, 14 to 16 hours. Meron, pero naka-moderate low carb. Paano ang moderate low carb? There is 1 cup of rice per day. That's moderate. 50 grams less na carbohydrates. Ang liberal low carb naman is, usually ito binibigay sa mga elderly, yung mga 70 and above years old. Okay? Nililiberal ko muna. Kung kaya naman nila na mag-moderate, pwede. Meron ako mga 74, 75 years old. Kaya nga nila strict low carb eh. Pero, nandun ako, nakamonitor ako. Okay? So, you can do the liberal, you can do the moderate. Depende sa inyong health condition or depende rin sa kung anong kaya ninyo. Okay? Huwag nating, kung walang nag-guide sa inyo, mahirap pilitin. Okay? Lalong-lalong kung walang idea sa low carb. So, syempre, kung moderate, may 1 cup of rice yan, moderate yan, low carb. Wala ng bread, wala ng pasta, wala ng processed food, wala ng mga biscuit. Yun lang rice. Okay? And makakapansin kayo ng pagbaba din ng sugar. Okay? Burning of fats. Well, yung fat burning mas less. Hindi siya katulad ng mga strict low carb. Okay? Okay, meron bang spray po na gamot, Doc, para sa HFMD? Si baby kasi may pahiran ng ointment, ha? Antibiotic po yan, no? Kung HFMD, that's hand, foot, mouth disease. Oral antibiotic, tsaka yung ointment. Yes, pwede naman ointment, manipis lang. Pagka malapit sa mata, wag na, iwas na lang. Or sobrang nipis yung hindi pupunta sa mata. Okay? Yeah. Almond pita bread every day. Okay. Siguro dapat walang sweetener. Pwede, pero much better yung mga yung fish, chicken, pork, beef, veggies kaysa mas marami ang almond pita bread. Okay? Walang masyadong nutrition kasi. Doc, nakapagpagaling po ba ng migraine ang low carb? Ako dati may migraine ako. Parang every week may migraine ako. Inuumpog ko ang aking ulo nun. Bubuhusan ko ng yelo. Kasi pagka masakit ang ulo, ang blood vessel niyan naka-open. Lahat yan naka-open. Blood vessel. Pagka binuhusan mo ng malamig na tubig, syempre, vasoconstrict yan. Magsasara mga blood vessel. So, malelesen yung pain. So, pwede po kayo, yes, tanggalin natin mga inflammatory foods. Mula nung nag-low carb ako, hindi ko na naranasan ang migraine. Okay. Hi Doc, plaque po sa heart, high blood and pre-diabetic pero normal triglycerides, pwede po mag-low carb. Yes po, ang low carb, it will address your inflammation. Okay? Kung tama ang ginagawa ninyo, kasi marami dyan, no? Low carb ngayon, bukas high carb, low carb, next time high carb. Hindi natin alam kung anong gusto. Okay? So, make sure
mag-decide kayo kung gusto nyo talaga mag-low carb nyo. Lalong-lalo na kung may mga health condition kayo. And please, seek consultation first. Okay? Nako, gustong merong magpa-repeat ng electrolytes. Mamaya po. Sige. Laging puyat kasi sa gabi ang work. Paano po yon? Wala na tayong magagawa. Kung ang trabaho ninyo ay 10 p.m. to 6 a.m., yan ang tinatawag kong occupational hazard. At sigurado ako, may hazard pay kayo dyan. Malaki-laking hazard pay yan. Okay? Kaya wala na tayong magagawa. Kung gusto nyo mag-heal ang inyong hypertension, kung gusto nyo mag-heal yung mga health condition ninyo, matulog na maaga. Okay? Marami dyan. Hindi mo okay ang BP kasi puyat ng puyat. Marami na akong mga kilala. Nag-resign na sa trabaho. Kasi mas magastos yung magkasakit. Mas magastos yung ma-hospital. Okay? Pwede naman siya maghanap ng trabaho na tama na lang. Tama ang oras. Yan. Sabi ng isa dito, 20 minutes lang pala ang nap. Akala daw niya 3 hours. Wow! Diretsong tulog na yun Hindi ka na makakatulog sa gabi niyan. Okay, yung pong sugar-free na coffee, hindi po, may sugar po yan. Kaya siya matamis. Okay. Pwede po ba mag-low carb if may history po ako ng DKA and pancreatitis? Yes po. Alam nyo bakit? Bakit kayo nagkaroon ng pancreatitis? Ayan yung eating too much. Pagka naglo-low carb po, twice a day lang kain or once a day. Kaya magugulat ka, hindi ako gutom. Ba't ako kakain? Diba? Pagka high carbs kayo, pansinin nyo high carbs, 3 times, 4, 5, 6 times kumakain sa isang araw. Every 3 hours or every 2 hours, naghahanap ng pagkain. Bakit? Ayan. Kasi high carbs, naghahanap agad ng merienda, no? Breakfast, merienda sa umaga, lunch, merienda sa hapon, dinner, midnight snack. Okay? Okay. Yes! Sa mga may fatty liver dyan, umiwas kayo sa mga fructose corn syrup, yung mga juice, yung mga matatamis, pati mga prutas, iwas po kayo. Tingnan nyo at mag-heal ang inyong fatty liver. Okay? Yeah. Bakit po palagi ako naiihi, lalo na sa gabi? Normal lang po ba sa low carb? Hindi po, ganito ang ano niyan. Bakit kayo ihi ng ihi sa gabi or sa madaling araw? Kadalasan, sa sobrang busy ninyo, hindi na kayo umiinom sa umaga. Sobrang busy nga. Alam nyo, hindi nyo namamalayan na nauuhaw kayo. So, hindi kayo iinom ng umaga. Pagdating ng hapon or sa gabi, doon nyo lang naalala, naku, kukunti lang pala na inom kong tubig. So, inaagad nyo naman. Yung hindi nyo nainom sa umaga, iniinom nyo sa hapon at sa gabi. Di na over kayo ng tubig sa hapon at gabi. Kaya pagdating ng madaling araw, wiwi kayo ng wiwi. So you need to spread your fluids. Siyempre, you need to compute that sa timbang ninyo. Meron ako mga patient, 4 liters, 5 liters. Wow! Pero ang timbang nila, hindi angkop, no, sa iniinom. 4 liters, 5 liters, talagang iihi kayo ng iihi. Take note, water lang yan. Inom kayo ng 4 liters, 5 liters na tubig. Pag umihi kayo, hindi tubig lang ang nilalabas nyo. May minerals, may electrolytes din na nilalabas. Kaya kung ihi na kayo ng ihi sa sobrang dami ng ininom nyo, meron tayong tinatawag na water intoxication. So, madidehydrate kayo niyan. Marami po maraming nako-confine. Eto paalala lang sa mga may kidney disease.
ang baba-baba ng electrolytes like the sodium. Okay? And yet, no, bawal pa rin ang asin. Hindi ko na alam bakit. Okay? Sa mga mabababa po ang sodium, sa mga may pasyente, no? Pag mababa ang sodium nyo, kailangan nyo mag-asid. Lalong-lalo na kung naglo-low carb. Talagang babagsak ang sodium ninyo. Madi-dehydrate kayo. Kaya wag po kayo matakot sa asid. Lalong-lalo na meron kayong laboratory report na mababa ang sodium. Ang mababang sodium, pwede kayong ma-confine. Pwede kayong mag-convulsion pag sobrang baba. Nakakatakot din pagka mababa ang sodium. Kaya iangkop natin, ha? Kung mababa ang sodium nyo, tagyan nyo ng asin naman yung mga ulam nyo. O kaya uminom kayo ng electrolytes. Okay.